Pero dito tayo sa Glamp number 2. Yes, lahat! I'm so excited! And wag na wag din kayong dadaan dun guys kapag maulan. Okay? Pero parang pili ko mabubusog na ako dito eh. Hindi natin sure. Ganito guys yung buhay ng walang trabaho. And guys, pagpasok ko, fun lang talaga. Ang dilim! Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel series. And yes guys, you heard it right. May panibagong travel series tayo. Pero guys, wala muna tayong international flight. Wala rin muna tayong domestic flight. So more on joyride muna tayo. For sure, kung nakapag-join kayo ng live natin noong May 16, alam nyo na kung saan tayo pumunta. I've decided na pumunta dito sa lugar na to. May reason. Okay? So, syempre, wag natin patagalin pa. So, for today's video, guys, or for the entire travel series natin, we are going to the summer capital of the Philippines, Tagaytay. Charot lang. The summer capital of the Philippines, Baguio City. Yay! And alam nyo ba kung bakit? Ito yon. So, alam nyo naman, guys, na full-time travel vlogger na tayo finally. And naisip ko, ano nga ba yung kauna-unahang travel series na nagawa natin nung nag-start tayo mag-travel vlog? And yun pala ay Baguio. Tapos ang gamit pa natin nun guys is camera pa, like iPhone. Ngayon may camera tayo, so gusto kong i-recreate lahat ng ginawa natin after 3 years. Oh my god. So ayun, I'm so excited. And our travel time guys going to Baguio will be 4 hours. Maganda naman dito kasi may mga highway na, skyway. Skyway ba meron? Highway lang pala. May NLEX, SCTEX at saka TPLEX, diba? So, syempre, balitaan ko kayo kung ano yung magiging biyahe natin, kung smooth ba, may traffic ba, kung magkano ba yung mga toll fee na gagamitin natin or babayaran natin. Kasi syempre, if ever magjo-joyride kayo guys, or sabihin natin dadalhin nyo yung mga sasakyan ninyo, may mga pre-flight? Hindi eh. May mga, or sabihin natin must things to do at least before kayo umalis. Sabihin natin kahit sa ibang lugar, basta may mga long drive, kailangan may mga listahan din kayo about sa car, okay? So first, kailangan syempre i-check nyo kung may sira ba yung sasakyan or wala. Check nyo yung makina and so on. And good thing guys, kakapalit lang natin ng battery nito last week. Naubusan siya. Na-drain sa may SM North. So at least ayan, bago na yung battery. Tapos magpapagas tayo mamaya, syempre kasama na yon, full tank. Wala tayong magagawa dahil medyo mahal pa rin yung gasolina. Pero since gusto natin mag-joyride, then go. Tapos kailangan natin magpa-check ng mga gulong. Plus, syempre yung windshield, yung tubig niya, kailangan i-check nyo rin. Ano pa ba? Mga ilaw, emergency light, fog light, back and front light. Hindi ko kabisado yung mga tawag sa mga ganun na. And actually okay naman na tayo. I guess kita-kits na lang tayo sa unang stopover natin, which is kailangan mag-breakfast. And currently guys, it's 4:46 AM na. And I think darating tayo doon mga around 8:30 or 9 AM. And then, ayun pa pala, nag-load na rin ako ng RFID natin, yung auto sweep at saka yung easy trip. Meron tayong dalawang card dito. Kauna-unahan tayo sa mga nagpakabit nito. Kaya akala ko kasi meron na siyang combination eh. So yung RFID natin is dalawa pa rin. Okay? So ano pa ba? Siyempre may mga gamit tayo, may tubig tayo. Lahat prepared tayo dyan guys. Huwag kayong ano. Okay? And ito pa pala, I'm not sure kung aabot to. If ever guys on May 31st, 2026, 7 PM, that will be the time and day na mali-release yung ating MPNatics song or MPNatics official soundtrack sa lahat ng platform like Apple Music, Spotify, YouTube. Pwede nyo magamit sa TikTok. Yes, lahat! I'm so excited. So yun guys, thank you so much sa mga nag-message sa akin na gustuhan nyo yung OST natin. And compose ko yun guys. Nakakatuwa. And marami pa yun guys. So watch out ha. Every month siguro magre-release tayo ng at least one song. Ay, basta sobrang na-excite ako sa mga mangyayari. Okay, so grabe, nakaka 5 minutes raw files na tayo. So sige, kita-kits tayo sa unang stop natin guys para mag-breakfast. And see you there. Bye bye.
May mga araw na parang ang bigat, paulit-ulit ang ikot ng lahat. Pero sa bawat tiket na hawak ko, may bagong mundo akong natutuklasan. From Manila lights to foreign skies, parang gumagaan minsan ng buhay. Mga taong dati di kakilala, nagiging parte ng alaala. Kung feeling mo, ikaw lang mag-isa, tumingin ka sa paligid, may pag-asa pa. Life is short, don't waste another day. Halika na, tara na't lumayo muna tayo. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again, so do what makes you happy. Follow me as we discover the world, one step at a time. Kasama ang saya, pag-ibig at liwanag. We were born to shine. Alright guys, so after 1.5 hours na travel time, nandito tayo sa T-Plex. I think itong pinaka stopover na to, baka ito na lang yung merong gasoline station dito, pati mga fast food resto. And nakita ko sa Google Map or sa Waze, parang meron pa tayong 2 hours na biyahe going mismo doon sa pinakaunang stop natin pagdating sa Baguio. Pero hindi ko muna sasabihin yun kasi hindi pa ako sure kung saan. Una kasing sinearch ko yung Lion's Head, kaso pinapadaan kasi tayo guys sa Marcos Highway. Eh ang Lion's Head guys, mas malapit kung dadaan tayo ng Quezon Road. I'm not sure kung may problema sa Quezon Road ngayon, pero make sure na lang na kapag pupunta kayo ng Baguio, may dalawang way kasi, Quezon Road at saka Marcos Highway. Siguro for the safe side, doon na lang kayo sa Marcos Highway, kasi yung Quezon Road is medyo delikado. Light vehicle lang yung pwedeng dumaan kasi uso rin yung mga landslide. And wag na wag din kayong dadaan doon guys kapag maulan. Okay? So nagpahinga lang ako dito kasi mahaba pa yung biyahe natin, 2 oras pa, and nagugutom na rin ako actually. So nandito tayo guys sa Jollibee. Ito yung tinatawag na kilometer 134 northbound. Ang pinaka-gasoline station dito is may Petron, pakita ko sa inyo. May Petron, may treats, merong public toilet doon. Tapos dito guys is yung Jollibee. Kung gusto niyo mag-drive-thru, go for it. Pero kung gusto niyo naman mag-dine in, ayan. And then may Starbucks, merong Chowking. Ano pa ba? Yung nakikita natin. Tara, silipin natin. May Army Navy. Oo, ang laki ng Army Navy. In fairness. Okay, so magja-Jollibee lang tayo guys. Magda-dine tayo. Pero hindi ko na kukuhaan ha. Kasi wala namang bago dyan. I mean, kung ano yung orderin natin, hindi natin kailangan ipakita pa. Alright? Sagot. Alright. Okay, so sige guys, kita-kits tayo later ha. Order lang ako ng breakfast meal. Bye. 1 hour later. Alright guys, so we are done. Ano ang in-order natin, longganisa at saka hot chocolate. So wala pa tayong tubig, ito pa lang. Yung hot chocolate nasa lalamunan ko pa. Okay, so we are done guys, kumain dito sa Jollibee. Again, hindi ko na pinakita kasi wala namang bago. So ang gagawin natin guys, since out of way yung Lion's Head, bali punta na lang tayo sa isa sa mga magandang coffee shop na may pinakamagandang view, or sabihin natin may magandang view, and meron siyang 4.9 stars Google review sa Google. Sorry na, kasi maaga tayo nagising. And ito yung Ritz Cafe, Summer Pine, sa may main road, sa may highway mismo. Okay? Dito muna tayo maglagi kasi currently guys, it's 7:15 AM pa lang. At ang check-in pa natin of course is 3 PM pa. So tatambay muna tayo doon sa cafe. Mag-edit ako para may pang-upload tayo mamayang gabi. Okay? And syempre may tutuloy na tayo guys sa Baguio, don't worry. Papakita ko rin siya sa inyo. Hindi ko pa na-double check ulit kung apartment ba siya, hotel, inn, or hostel. Basta alam ko nasa Agoda. Okay? So yun lang, travel muna ulit tayo guys for 2 hours. And then kita-kits na tayo sa Ritz Cafe. And doon muna tayo tatambay bago tayo pumunta mismo sa accommodation natin. Or bahala na, baka may pwede pa tayong puntahan. And by the way guys, ayun nga pala ha, again, make sure na naka-condition yung sasakyan. At hindi lang yung sasakyan, pati
rin kayo, lalo na sa mga mag-drive. Kasi, syempre, kailangan may tulog kayo na maayos dahil mag-drive kayo para hindi kayo antukin. Ay, ang cute nung ano. Ang cute ng yellow na sasakyan. Para siyang, ano ba yon? Mini Cooper. Ang cute. Ang bilis ma-distract na akala. ADHD eh. Sorry naman. So anyway, going back, ito make sure na may tulog kayo, naka-condition din kayo. Okay? Huwag kayong iinom, bawal mag-text habang nasa biyahe. Make sure na naka-seatbelt kayo, syempre. At ayun pa pala, alam nyo ba guys, kaya gusto kong umalis na maaga, like madilim pa lang, kasi gusto ko yung sa biyahe, naabutan ko yung pagsikat ng araw, which is, na abutan natin, tapos may shots tayo habang nagbabiyahe. Gusto ko lang ng ganong feeling, kasi nga wala tayong work. Minsan guys, alam nyo ba, hindi ko na alam kung anong araw. Promise. Minsan sabi ko, anong araw na ba? Tuesday pa lang ba? Monday pa lang ba? Dahil nga wala na tayong work, so hindi na tayo medyo sink in sa calendar sa week. Ganun. So anyway, okay na yan. Basta masaya tayo, okay na yun. Diba? Ganun. Approve. So lakbay lang tayo. Lakbay talaga. So 2 hours. Let's go. Beautiful rooms and city views, pero mas mahalaga ang moments na true. Street food nights and luxury dreams. Life is brighter than it seems. Sa bawat vlog na ginagawa ko, sana may pusong natutulungan ko. Para sa mga taong naliligaw, may dahilan pa para lumaban ngayon. Smile a little wider, dream a little higher. Every road can heal your soul if you just let go. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again, so do what makes you happy. Follow me as we discover the world, one step at a time. Bit natin ang Guys, welcome to Baguio! Finally, after 4 hours na travel time, medyo may traffic na part dito, papasok ng Baguio. And unang stop natin guys is yung Ritz Cafe, Coffee and Restaurant para sa view, para mag-breakfast. Tapos kailangan ko kasi mag-edit guys. So ito siya ha. Alright guys, so nandito tayo sa Ritz Cafe and sobrang ganda ng view. So bali yung mga price range nila dito guys for the meal, nag-range from 300 to 500. Tapos yung mga drinks naman nila nasa 150 to 300 din, kasama yung mga dessert. At meron din silang breakfast, may appetizer, may rice bowl, may house special, may sandwich, may pasta, may soup, may dessert, may pastry, may pizza, at may mga platters. At meron din sila mga bundles for groups. Oh, nagpa-provide din sila ng cocktails and liquors. Parang gusto kong mag-pasta. Tapos gusto ko Spanish latte. Wait lang. Ayan, so lumipat tayo guys dito sa loob kasi medyo mataas yung table nila. Parang pang mga cocktails and kemerut. Naiipit yung tiyan natin. Tapos kailangan ko rin mag-edit kaya dito ko. Lumipat lang ako sa loob. And umorder tayo guys ng Kyoto Latte Hot at saka Smoky Carbonara. Yes. Tapos may 5% service charge pala sila dito guys. Siguro bill natin aabot ng 650 to 700 pesos. Okay na yun kasi maganda naman yung view. At saka guys, in 3 years, ngayon lang ulit ako nakabalik ng Baguio. Grabe.
Ay tapos nga pala, hindi ko pala kayo nasabihan na aside from bringing your car dito sa Baguio, marami kayong options pwede kayong mag-bus. Anong options? Bus lang pala. Yon, maraming bus. Ayun na lang. Maraming bus ata ang umakyat dito. Ang alam ko, Genesis at saka Victory Liner. And then, ang maganda ngayon, may options kayong mag regular bus or premium. Tapos pwede ring aircon, pwedeng hindi. May mga nakakasalubong kasi akong mga bus na hindi aircon guys. Pero in fairness hindi siya ganun kainit. Hindi katulad sa Manila. May lamig pa rin kahit papano. Currently guys, it's 10 AM na. And sis, so this is our first stop here sa Baguio. Meron pa tayo pupuntahan. And then, ito muna. Tapos, mag-i-edit ako. And then, hanap tayo ng pwedeng kainan for lunch. Gutom yarn. Partida nag-Jolly, tayo nag-breakfast sa Jollibee. Parang hanggang dito ko lang siya. Tapos ngayon magka-carbonara tayo. Tapos naghahanap ako ng lunch. Ano to? And then, kasi bala ko guys, pag check-in natin, matutulog muna. Kasi, puyat tayo, syempre. Madaling araw tayo na gano'y biyahe. Okay guys, so we have the Kyoto Latte. Yes, hot. Thank you. Thank you. Carbonara. Wow. Guys, favorite kong carbonara. Pero mas gusto ko yung creamy. Check natin to, ha? Yay! Oh, in fairness, creamy siya. Ang ayoko sa pasta guys, lalo sa mga restaurant or fast food, yung naka-ready na siya, tapos iinit na lang nila sa microwave. May ganun kasi, di ba? May natry akong ganun. Sa loob ng airport. Ininit lang. Ayoko na ganun. Gusto ko yung talagang made to order siya. First bite. Oh. Tamang-tama lang yung pagkakaluto sa pasta. Hindi siya overcooked. Tapos, okay yung bacon. Hindi maalat. Yung pagka-creamy niya, okay siya. Pero mas gusto ko pa yung parang lasang-lasa ko yung milk, yung gatas. Pero, okay na siya. At saka guys, hindi tinipid sa bacon. Plus, meron siyang may mga mushroom. And I think, for the servings, parang good for 2 siya. I think nasa na to, 360 or 380 pesos. Yeah, good for 2. Tingnan nyo, dami yun. At mabubusog na naman tayo nito. So siguro guys, after nito, karugtong na lang nito siguro is check-in sa accommodation natin. Then hanggang dun lang. Kasi iniisip ko, magla-lunch pa sana tayo, di ba? Sabi ko maghanap tayo ng place para sa lunch. Pero parang pili ko mabubusog na ako dito eh. Hindi natin sure. Hindi natin sure off cam. Charot lang. Talaga guys, nag-diet na ako. Sabi ng coach ko guys, i-cut ko daw yung pagtitake ko ng carbo. Ito guys, yung carbo natin, kinat ko na siya. Pinagupit-gupit ko yung pasta para masabing kinata natin yung carbo. Yung bacon, ipapatoast natin kasi sabi nila, you need to burn calories. So ipapaburn ko ito mamaya guys, yung mga bacon. And then, yung bread natin, meron siyang mayonnaise. Pero ang sabi nila, light mayo yung gamit nila. So mukhang light naman talaga siya. Sige, lokoy mo yung sarili mo. Sarap ng bread. Na-miss ko yung dati ng mga kabataan natin. Yung bibili tayo ng pandesal, tapos may kasama siyang butter. Ang sarap nun, no? Ngayon kasi parang iba-iba na. Nag-iiba na yung lasa ng peanut butter, nag-iiba na lasa ng butter. Kaya minsan hindi mo na alam. Parang hindi siya nakakatuwa. Okay siya. Rate natin ng 10 being the highest, 8.5 over 10. Hinahanap ko pa rin yung konting tamis ng gatas. Pero okay siya for me. Tapos ito naman, yung Kyoto. Oh! Sarap. Pero hindi na masyadong mainit kasi ang dami natin ginawa bago pa tayo kumain. Kasalanan ko. Pero for the taste, 10 out of 10. Masarap. Hindi siya matamis. Lasang-lasa mo yung kape. Kasi gusto natin magkape. Gusto ko magkape. Charing. Ganito guys yung buhay ng walang trabaho. Pag-alagalan na lang. Pero iisipin natin kung saan natin kukunin yung pera. Ganun.
Buti na lang guys, karamihan sa mga trip natin, travel natin, sponsored. Nakakatuwa. Sarap nito. Kyoto latte guys. Hot. So isa lang to sa mga marirecommend ko sa inyo pag nandito kayo. Check nyo yung menu list nila para makahanap kayo ng iba pang pagkain. May steak nga sila guys parang almost 500 pesos. Pero hindi tayo magkaganon. So yun, ubusin ko lang to guys, then kita-kits tayo later ha, para pagpunta sa accommodation ha. Bye! Hello guys! Nandito na tayo sa tapat ng ating accommodation, yung Flight, Food, and Glam. Wait lang ha, natatawa ako sa ginawa ko. Ganito, yung unang hotel accommodation na binuko guys, parang Aura Hotel or Auro Hotel. Buti na lang, after ko mag-book, nagpadala agad sila ng message sa Agoda na parang please note that fan meron sila, wala silang aircon room. Tapos pag check ko, oo nga tama nga sila, wala ko nakitang aircon. And then buti na lang, within 2 hours pwede mo siyang ma-cancel ng refundable. Sabi ko hindi ko kakayanin ng walang fan. I mean, hindi ko kakayanin ng walang aircon. So bali ang ginawa ko, nag-book ulit ako guys dito. Ito yung nakuha kong Flight, Food, and Glam. Mataas naman siya sa Agoda. Magaganda naman yung review. Pero guys, hindi ko napansin na hindi rin pala siya aircon. So actually, kanina pa ako dito nakapark kasi ito palang accommodation natin. May mga restaurant, tapos may mga kliyente din. Kaya may mga nakapark din dito. So parang first come first serve yung parking nila. And then, bumaba muna ako, nag-check-in ako. Currently, it's 1:40 PM. Pero ang check-in talaga is 3 PM. Pinagbigyan na tayo. Ready naman na yung room natin. And guys, pagpasok ko, fun lang talaga. OMG. Nabook ko to last week pa. So, hindi ko na siya pwedeng i-refund. Wala rin yata silang room na may aircon. First time ko to. Pero carry lang naman kung malakas yung hangin ng fan. Mura ko lang siya kasi nakuha guys. For 7 days, para nasa 11,000 lang. And karamihan ng mga hotel, mamahal. Tapos ayoko rin guys nung medyo, alam niyo naman, nasa Baguio tayo. Alam niyo naman, nakakakita tayo. So parang ayoko nung medyo madilim. At saka lumang hotel. 7 nights tayo guys. Kakayanin kaya natin? So anyway, nandito na tayo. We'll see. Pakita ko sa inyo yung accommodation natin. Kaya tawa ka ng tawa. Sorry naman kung tawa ka ng tawa. Dahil sa gustong makamura, ayan, fan ang ending. Kaya ko naman, nakakatulog naman ako guys sa fan. Pero yun nga lang, just in case mainit lang talaga. Tapos malapit na pala dito yung Diplomat Hotel. Malapit na rin ata dito yung Grotto. Yun lang ang magiging problema natin, yung sasakyan. Baka kasi every time na lalabas tayo, walang parking. So kailangan natin maghintay. Though parang feeling ko naman karamihan sa nag-i-stay dito, ano lang, puro mga kumakain. So tara, baba natin yung gamit natin. So pakita ko sa inyo ha, tour tayo. In fairness, maganda yung view, maganda yung tema ng lugar, inviting. Actually guys, kung kaya nyo sa hindi aircon ha, pwede kayo dito. Tsaka parang nung pumasok naman ako sa room, hindi naman siya ganun kainit kahit wala aircon or wala pa yung fan, hindi pa naka-turn on. So tara, baba tayo ha, pakita ko sa inyo. Alright guys, so bali nadala ko na yung luggage ko at saka mga gamit ko sa baba sa room natin. Pakita ko ulit sa inyo itong kabuuan ha. So I'm not sure kung saan ulit tong street na to. Bali lalagay ko na dito yung pinaka location nya guys. At again, ito yung Flight, Food, and Glam. Okay, so ito merong guard dito. Siya yung mag-a-assist sa inyo guys pagdating sa parking. Tapos pag mag-check-in di kayo, kasi kapag nag-book kayo, may marireceive kayong email na kailangan yung i-provide yung mga kailangan na information like yung plate number, your ID, tapos yung mga guest name. Okay, so ito merong crispy chips. Tapos ito pang isa, ito yung Nowhere Cafe. Parang masarap kasi naamoy ko guys, may mga kumakain ng fried chicken sa baba. Parang dito yung fried chicken tenders, tapos ito siya. Tara, samahan ko kayo. Samahan nyo ko. Actually guys, parang okay naman pala siya. Ano lang, umaarte lang ako nung una. So ito, bababa kayo dito. Tapos doon kayo mag-check-in sa may parang pinaka-restaurant, yung makukulay na upuan. So ito yung daanan lang. Yan, ganyan.
So yun. Ito. Yan. Diyan yung check-in nyo guys. Diyan din yung breakfast. I'm not sure kung buffet or a la carte siya. Plated. So bahala na bukas. Actually guys, tignan nyo yung view. Maganda dito. Kung tutusin. Tapos yung mga rooms, ito siya. Glamp number 1. Glamp number 2. Glamp number 3. Hindi ko lang alam kung meron pang iba. Pero dito tayo sa Glamp number 2. Ayan. So may bendo dito guys, oh. Mga drinks and chips. O diba? Magkano yung 853? Oh, 45 pesos. Pwede na. Tapos sabi dito, no bringing of outside food and drinks. Pag order kasi kayo, pwede nyong ibaba dito. So nakikita ko guys, kapag umorder sila sa taas, dinadala nila dito sa baba. Tapos clean as you go pala kasi. Kaya yung mga tray o pinaggamitan ninyo, pinagkainan ninyo, inakit ulit sa taas. Wala na rin kasi kayong choice. I mean dead end na to dito sa pinakababa. Okay, so ready na ba kayo? Saka na yung breakfast buffet ha? I mean, saka na yung breakfast. Tomorrow na vlog na lang yun. So ready na ba kayo dito sa sa accommodation natin? Tara. Tapos may gate tayo. Parang siya guys, parang bahay na bahay talaga. O diba? Aray ko. O diba, kitang-kita tayo sa salamin na nag-iinarte. Ayan, ilalak natin. Tapos, dito pa lang sa pinaka-veranda natin, meron ng tables and chairs kung gusto nyo dito kumain. Kaso, daanan kasi to guys. Ayan, dito yung daanan. So, every time na may dadaan dito, tanaw kayo. So, parang nakakahiya siya. And then, ang maganda dito, yung pinaka-pintuan natin is code. So, merong ibibigay sa inyong code number guys for the door. Parang katulad nung sa Singapore at saka sa Hong Kong natin. So, siya, bibigyan naman kayo guys ng information, so don't worry. Feeling ko naman, sa sobrang tagal natin dito, like 1 week, makakabisado natin. So, ito na siya. Are you ready? Sharon! Ito siya. Ganito lang siya kaliit guys. Isang double bed. At tignan nyo Dior. Huwag kayo, Chanel, Hermes. Nakakatuwa. Ina-enjoy ko na lang guys. Huwag kayong Tapos ang ganda ng wall nila guys. Tingnan nyo. Diba? And then ito yung fun natin. Ito yung bubuhay sa atin sa buong stay natin dito. Tapos may table dito. May smart TV sila dito guys. Kasi may nakita ko dito. Parang smart TV nga siya. And in fairness, yung wifi nila, good job. Pwede kayong mag-work dito kung gusto niyo. Pwede. Nakakapag-upload ako guys. Tapos, para siyang bahay talaga. Tapos meron na tayong, guys, bahay na bahay pala talaga siya. Siguro ganun yung mga nag-glamping. So, kompleto na. May kettle, may mugs, merong microwave, merong fridge, merong sink, may hand soap, may for dishwashing. May libre ng tubig guys. Tapos may mga utensils na dito, mga gamit sa kusina. Ito. Tapos may sarili kayong basurahan. Siyempre, merong walis para tayo na maglilinis. Shoes natin nandyan. Luggage. And then, ito naman is the... Gusto kong gumising. Ay, oh my God. Parang feeling ko maganda dito sa umaga, guys. Pero mas maganda kung aircon. Promise. Parang okay na siya sa akin. Mahanginan lang ako, okay na. And then, ang maganda dito, guys. Tignan nyo meron silang basket dito, Nakakatuwa. May dalawang towel. May dalawang bottled water. May biscuits. For sure, libre na to. May tissue. May slippers. And merong kape. Diba? Tapos may toothbrush na rin sila, dental kit na provided. Tapos silipin natin yung toilet. Sliding to. Ay. Oh, diba? Hermes. Hermes. Ang taray. Yayamanin. And in fairness naman, mabango naman dito. Tapos, ayan, mga walang laman na cabinet. Yan siya. Tapos merong hot and cold shower for sure. May toilet, may bidet, may sariling basurahan, merong hand soap siguro. And that's it. I think okay na to. Ang ganda ng wall nila, yung ganitong design. Yes. Totoo guys walang halong biro. Parang okay na siya sa akin. Yun nga lang yung electric fan, kailangan palagi nakatutok sa atin. Yun. Tapos, ano pa ba? Okay, so wala na. Mag-montage tayo. In 3, 2, 1.
guys, electric fan. Medyo mainit nga. Sige, pag-isipan ko kung lilipat tayo. Siguro in 3 days, 4 days, kung kaya pa natin, go. Buti na lang, nagiging makulimlim. Siguro, check natin kung makakatulog tayo na maayos sa gabi. Sanay naman ako mag-electric fan, guys. Sorry naman, pero bahala na. So anyway, alam niyo ba guys, ang daming kumakain pala dito. Like, umorder sila sa taas, tapos binababa nila. Hindi nawawalan ng tao, guys. Siguro, mag-try tayo, no? One time. Parang feeling ko nga ngayon eh. Kaso gusto ko munang matulog. Currently, it's 2:28 PM na. Gusto ko munang matulog, guys. Para sana mamayang gabi, pwede tayong mag night market agad sa may Session Road. Session Road ba? Or basta doon sa may nagiging night market. Tapos bahala na kung ano pa yung pwede natin gawin dito. Papanoorin ko yung mga previous vlogs natin sa Baguio, guys. Tapos sabi ko nga, i-recreate natin. Kaya, we'll see. Okay, siguro yun muna yung ating pambungad. Welcome to Baguio, guys. This 2026 after 3 years. Oh my God. Nakabalik tayo ng Baguio. And ginawa ulit natin mag-road trip. So, sana mainganyo din kayo pumunta ng Baguio, guys. Kasi hindi lang Boracay ang puntahan, ha. Hindi lang Boracay ang pasyalan. Pwede rin kayong pumunta ng Baguio. And hindi ko masasuggest na pumunta kayo dito, guys, ng mga holiday season or peak season, lalo na Panagbenga Festival. Okay, guys, mauubos yung oras nyo sa traffic. Promise. Pati sa Session Road, pag pinaka-festival, ay hindi mahulugang karayom. Totoo yon. Kaya kung gusto nyo mag-enjoy pa rin ng Baguio, since summer capital of the Philippines ang Baguio, siguro after Panagbenga or before and after Panagbenga, punta kayo dito. Para medyo less na yung mga tao. Yung sa mga attractions na pupuntahan nyo, hindi crowded and so on. Okay? And ano pa ba? So nabook ko to, guys, sa Agoda. You can use my promo code MPHOTELAGODA. Hindi lang dito sa Baguio. Kahit saang lugar pa yan, kahit sa ibang bansa pa, all around the world. Pwede nyo gamitin yung code natin up to 5 times use. And also, you can use our promo code MP Tour Agoda para sa mga tour, activities, SIM cards, travel insurance na pwede nyo makita sa Agoda. Okay? So, I guess that's it for now. Thank you guys sa pagsama sa akin sa pagbiyahe from Quezon City going here sa Baguio City. And I'm so excited kasi marami tayong gagawin. Syempre, marami tayong gagawin. 1 week tayo dito. Explore natin to, enjoy natin to. Everything happens for a reason. Kung hindi man ako natuloy sa Bohol, okay na okay lang. Kasi may Baguio naman tayo. Okay, at saka nagamit ko yung travel fund natin. Nagbook ako ng Boracay for next month. Kaya babalik ako ng Boracay ng June 11 to June 21. So 10 days ako dun, guys. So if ever nandun din kayo, then let me know. Gusto ko lang bumawi kasi medyo paputol-putol yung mga vlogs natin. Pero naitawid ko naman, pero gusto kong bumawi. Mag-showcase ako sa inyo ng mga hindi ko pa napuntahan or hindi ko pa nagawa. Pagbalik natin Boracay next month. Okay? Pero huwag nyo munang tanongin sa akin kung kailan yung Boracay, kailan yung ganito. Huwag muna. Okay? So, Baguio muna tayo, ha? So that's it for now. And guys, kung may mga kakilala kayo na aakit ng Baguio, may choice kayong mag-bus or mag-private car or mag-rent kayo ng sasakyan kung gusto nyo with driver para tulog lang kayo sa biyahe. Pwede rin naman. So please share this video, guys, and like nyo na rin. Okay? And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Baguio City at sa mga susunod pa domestic man or international. You can also follow me sa ibang pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And feel free to join us as well sa ating MPNatics official broadcast channel sa mga kakulitan ko everyday, sa mga updates, sa mga promo sale or seat sale, sa mga travel plans natin para malay nyo magkasabay-sabay nga tayo, di ba? Who knows? Manifest nyo lang. Kasi yung mga ka-MPNatics natin, guys, manifest lang yan. Na magkikita din tayo. And guys, syempre, alam nyo na, may team song na nga tayo, may OST na tayo. Enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. Enjoy life. Live life to the fullest. And treasure